It's time, baby. Broadcasting live at RPA Corporation Building, Kilometer 8 along Nautical Highway, Barangay Bayaran 2, Calapan City, Oriental, Mindoro. This is RFM Online Radio. This station is a proud member of the KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kabarangay, kalipunan ng mga balita at talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Kabarangay! 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 Walang pinapanigang taliwas, lahat ibubulga. Ano mang batas na sinuway, wala na tong hutay na susuriin. Isasalin sa publikong banta. Kay pinto oras ang taliwas, dapat lahat maghanda. Mga konseptong binatay, programang pinalakay. Sa kabarangay lahat patay, taliwas idadamay. Wala nang pero, hindi to kapareho. Dito oras mas matibay pa sa tibay ng kongreso. Nasaan na ba? Nasaan na ba? Nasaan na ba? Nasaan na ba? Ang pagbabago na nais na makamit. Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ano pa ba? Ang kailangan natin upang ipalit ang gobyerno na nais natin mabago. Tito Force ang nagplano para sa ating konsepto. Upang sugpuin, pag-usapan ang tungkol sa kalikasan kontra terorismo, korupsyon at katiwalian. Lalo na sa ating ang alas, gaganda ang buhay kung susunod tayo sa batas. Ang programa na tumatalakay sa barangay. Kabarangay, kabarangay, kaaway ng kahirapan at ng katiwalian. Kabarangay, kabarangay, kakampi ng paghirap at tabi. Kabarangay, kabarangay, galit sa magnanakaw at umaabuso. Si Tito Boras ang sumbungan mo. Kabarangay, kabarangay, at ito ang programa namin puso sa masa. Mga ngalaga sa kalikasan para sa panibagong pag-asa. Kabarangay, kalipunan ng mga balita at talakayan ng mga kaganapan sa barangay. Isang maulan na maaga, Pilipinas. Kamusta po mga kababayan natin sa lalawigan ng Oriental Mindoro? At the same time, yung mga sumusubaybay sa atin sa lalawigan ng Bataan. And of course, sa lahat na maabot ng social media platforms ng ORFM. Tandaan po ninyo, kami lamang ang himpilan ng radyo na ang paninindigan ay serbisyo oro mismo. Samahan ninyo ko hanggang alas 9 ng umaga and paki-share ng ating live broadcast para naman mas marami ang maabot, lalo na sa mga balita natin tungkol sa panahon. 6 na minutong nakalipas sa nagmamadaling alas 8 ng umaga. Oras na ito hatid sa inyo ng Rabino Home Builders Corporation, Amaica Mart, Coastline Bar and Loans, Rabino Security Services Corporation. Oy, congratulations sa RSS. RSS is Rabino Security Services Corporation. Sila ngayon ang gwardya ang nagpo-provide ng security services dyan sa may Producers Savings Bank Corporation. And magandang araw, Mr. Maynard M. Agutaya, Calapan Branch Head ng Producers Savings Bank. Ito muna mga kaibigan ng report ng DOS ni Pag-asa sa pagtaya ng ating panahon. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paulo. Lumakas pa nga ho ito at ngayon ay taglay ang maximum winds na 100 km per hour near the center at gustiness na umaabot po sa 125 km per hour. Ang kanyang naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay pakanluran, hilagang kanluran at 20 km per hour. At based po sa latest available data, nakita ang sentro nito sa layong 150 km silangan ng Kasiguran, Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan.
ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa mag-landfall, ay mauuna na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya't kaugnay dyan, based po dito sa latest radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as its entry point. So nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o kaya naman ay sa southern portion ng Isabela. Pero bukod dyan, bukod sa landfall ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo, ng diametro ng bagyo. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province. At yung mga pag-ulan, ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall nito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noontime, yung time range ng kanyang landfall. At pinapakita din po ng ating mga models na posible po mag-west-northwestward pa rin ang kanyang movement. So tatahakin ito at magtatraverse po ito sa northern Luzon before exiting the landmass. So posible na nasa labas na po siya ng ating kalupaan mamayang hapon o gabi. And then, ang kanyang exit sa PAR, inaasahan po natin by Saturday or early morning, so madaling araw ng Sabado ho yan. Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin, nakataas ngayon sa northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur, habang signal number 3 din sa northern portion ng La Union. Ito po yung mga lalawigan o mga lugar kung saan ay inaasahan natin mararanasan nga po yung pinakamalakas na epekto ng hangin na dala po nitong si Bagyong Paulo. Samantala, signal number 2 naman, dito sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, rest of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, including Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion of Quezon, kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, rest of Nueva Ecija, northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, at northern portion ng Zambales. So sa mga areas na to, sa malaking bahagi, halos buong northern Luzon po, at halos buong Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, nakataas ang ating signal. So sila po yung directly affected ng bagyo. We're hoping na by this time ay nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan at nasa safe at matitibay na po silang lugar at establishments para po magkubli at para po sa maprotektahan ng ating mga buhay at properties din ho. Samantala, yung ating weather advisory, in effect pa rin sa araw na ito. At pwede ang 200 millimeters o more than 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Quirino at maging sa Aurora Province. So widespread na mga floodings ang inaasahan natin kapag ganito karaming pag-ulan ang may experience o nararanasan sa isang lugar. Samantalang 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan dito sa Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, sa Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Pangasinan. So malaking bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon. 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan dito sa Ilocos Norte. Sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna,
Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at maging sa Albay. Dito po sa Kamaynilaan, ang ating forecast sa araw na ito ay maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, especially sa northern portion ng Metro Manila. So, saan man ang lakad natin today, mag-ingat pa rin ho, magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan at magantabay po tayo sa mga rainfall advisory na ipapalabas po ng Pag-asa dito nga po sa Metro Manila. Ang gale warning natin ay nakataas pa rin sa eastern coast of Cagayan kasama ng Isabela, eastern coast of Aurora, Batanes, Babuyan Islands, northern coast of Cagayan kasama na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So hindi pa rin ho ina-advise ang pagpapalaot doon, especially dahil may paparating tayong bagyo. Napakadelikado po, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon. At para naman sa ating storm surge warning, meron po tayong inaasahan at pwede pong maranasan na 2.1 to 3 meters of wave height dito po sa Aurora, Cagayan at maging sa Isabela. So halos buong Isabela, northern portion ng Aurora at northern and eastern portion ng Cagayan province. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi pa ng Aurora, sa Polillo Islands, at dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union at Pangasinan. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next na bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. At very crucial po itong mga oras na ito dahil nga approaching na itong bagyo. Kaya iba yung doble at triple ang pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa Northern at Central Luzon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Maraming salamat, DOST Pag-asa, sa report na yan. Pero kagabi mga kaibigan, isang karagdagan na naman na sakuna ang nangyari sa bansang Pilipinas, particular sa Piapi Boulevard, Barangay 21-C sa Davao City. Daang-daang mga bahay ang nasunog. Talaga namang perwisyo sa ating mga kababayan. Ito yung video footage. So yan ang sunog na naganap kahapon mga kaibigan sa mga around patakip silim na patakip silim na nangyari yan. Yan sa may Davao. Hindi pa nagabangon ang lalawigan ng Cebu doon sa Lindol. Ito naman sunod-sunod. Hindi ko naman ibig sabihin na may malas sa administrasyon ngayon. Pero grabe mga sakuna. That area, nagka-problema din sa baha noong nakaraang habagat. Anyway, we are praying ang ORFM at ang programang Kabarangay. Nananalangin na naway mapangibabawan natin ng mas mabilis ang mga hamon ng panahon na ito. 16 na minuto ang nakalipas sa nagmamadaling alas 8 ng umaga. Oras na ito ay hatid sa inyo ng Amaica Residences. Now, ang lalawigan ng Oriental Mindoro sa oras na ito, sakop tayo ng medyo maulan, pero mas worst ang sistema ng mga pagulan sa may northern side ng Luzon. In fact, ang bagyo, si Paulo, ay palabas na. Subalit, ang dala nito na mga pagulan, dagdagan ng habagat, yan ngayon ang nararanasan natin dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Wala pang chance na bigla ang makabangon ang ating mga magsasaka. Although may mga assistance na sinasabi, pero of course, hindi naman na at click of a finger, resolvado kagad ang mga problema na ito, lalo in farming. Mabagal ang pagbawi sapagkat hindi naman na 1 o 2 oras lamang pagtanim mo ng talong, bubunga kaagad. Maliban lang sa piloto namin dito kay Eddie Alagao, pagtanim niya ng kamote, nang hahabol na daw ang talbos. 17 minuto na kalipas alas 8 ng umaga.
Mga kaibigan, although na meron ng mga pag-usisa, meron ng mga investigasyon, at meron ng mga nasampahan ng kaso, ang ramdam ko mukhang laylo, mukhang dihado ang taong bayan. Dihado in the sense na sa tinagal-tagal na pag-usisa, ilang buwan na o ilang linggo na, panay pa rin deliberasyon, panay pa rin akusasyon, at hindi matumbok-tumbok kung sino nga ba talaga ang utak ng mga magnanakaw sa gobyerno. Well, in fact, ang korupsyon na sinasabi natin, alam na ng taong bayan Alam na nila. Ang punto is, bakit parang merong cover-up? Okay. Sa oras na ito, ipakita ko sa inyo yung statement ni Baguio Mayor Benji Magalong nung siya'y tinawag sa Senado. At mukhang ito'y bahagi ng pamamaalam niya after nag-resign sa ICI. Kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo? Ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter para sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference, without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na, I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun tatanggapin ko pa yun Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases.
Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang ng mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito, lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso? Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid? Di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. So, from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. Now, I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy.
And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. As part of our commitment to the open government partnership, I would like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network wherein follows a basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we are a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. Hindi kami natatakot. Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open government policy. We're now partnering with Bayani Chain. Kita niyo ho itong mga napakabatang bata. Itong dalawa ho. Yan, si Jello at si Alfred and Paul and the rest of the team. They approached me, we piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos. And one thing we told them is, make us as your value chain. Pag sinabi yung Baguio City, then maraming local government na mag-strive also at, This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going to go live 2 weeks from now, magkakaroon na ho kami or next week, magkakaroon na ho kami ng capacity building, today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, and to be to open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina. Technical plans, are you willing to open it up? Us in the city of Baguio, we're very much willing. With their platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Why blockchain technology? Because it addresses weaknesses that traditional systems cannot. And I believe this is aptly and adequately explained by the 2 other presenters. Since we signed the MOA, we've been preparing the necessary documents and records that will be placed in the chain. And we are also conducting knowledge sharing sessions and training for our personnel so that this innovation is not only technology-driven, but people-driven. Kaya nilalabas na namin sa MANCOM meeting namin yan. And we are coming up also with pronouncements sa aming posts sa social media. And as I've said, both DBM and DICT started using blockchain technology in 2024. Nagpipigibak lang ho kami kay Secretary Mina Pangandaman. Thank you very much, DBM. Yeah. And thank you very much for filing the bill, Mr. Chair. Thank you very much for filing Bill 1330. All these efforts show that we are not waiting for the future. And these are early steps, but they carry a very strong message. We're beginning to embed blockchain into systems because good governance should never be an exception. It should always be a way of life. So maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming Thank you, salamat. Mayor Benji. I know we'll be seeing you soon, maybe in another setting. Yan o mga kaibigan, si Baguio City Mayor Benji Magalong. May napansin ba kayo sa statement niya? Isa sa mga kapansin-pansin doon, yung pag-point out niya sa statement, although hindi niya binanggit kung sino nagsalita, pero tayo banggitin na natin. Ang sabi ni Ako Bicol Party List Garbin,
Kung Garben. Para tayo pinanganak kahapon, no? Ayon kay Congressman Garben ng Ako Bicol Party List, ang pag-resign di umano ni Saldico ay isang mabigat na sakripisyo alang-alang sa sambayanang Pilipino. Sa statement naman ni Mayor Benji Magalong, ito yung nag-resign na advisor ng ICI. Paano maging sakripisyo matapos ng ulimbat ng, according to Mayor Benji Magalong, matapos nagnakaw ng bilyon-bilyon, sakripisyo pa ba yan? Sus Maria Josep, Diyos por Santo, Santa Eternam. Ano bang sistema, ano bang linya ng pag-iisip ang meron kayo? Katulad ito ng mga mayors noong nakaraang administrasyon. Mga mayors na nagpapatupad ng mga proyekto, nag-accept ng mga finish contracts. Pare-pareho ang mga lugar, pare-pareho mga grid coordinates, iba-iba lang ang halaga ng pondo. Katulad doon sa isang barangay, sa isang bayan na namimigay ng baboy, ng mga biik, ang nakalista, mga driver, mga katulong sa bahay, at mga hardinero, mga utusan niya sa loob ng bahay, nawala na mga aktwal na mga baboy na dumating. You see? So, maliwanag na ito isang panluloko. Malinaw pa sa katanghalian na merong mga hukos-pukos. O ano ba? Di ko alam kung saan ang konsensya ng mga ito. Well, in fact, wala na ngang konsensya ata eh. Ano ba yung sabon, Miss MR, na konsensya mo ako? Sabi ni Sandy Soriano, ipasa nyo na ang Freedom of Information Bill para magkaroon talaga ng transparency sa mga projects. For your information, kasamang Sandy, pasado na batas na yung FOI. Meron na yan. Ang punto na lamang, yung mekanismo sa pagpapatupad ng transparency sa mga proyekto. Hindi na gawa lang ng gawa. Pag nasira ay sisihin. Iba kasi ang hangin dito sa lugar namin eh. Yun ang mga punto na dapat natin linawin. Kaya itong mekanismo ng transparency na ipapatupad ni Mayor Magalong sa lungsod ng Baguio, dapat gayahin din ito ng lahat ng mga LGUs. Hindi lamang na ay may billboard kami dyan, nakapaskil dyan ang lahat ng mga proyekto. Yes, ang sabi nga natin, kung ang mga dokumento lamang ang batayan, mula sa identification ng proyekto, mula sa National Expenditure Program, patungo sa bidding, patungo sa implementation, patungo sa bayaran, yes, the project is perfect. Tingnan nyo yung halimbawa, Mulawin, yung river dike sa Tagumpay. Pag tingnan nyo mga dokumento, perfect. Tingnan nyo aktual kung ano ang katayuan ng mga proyekto. O yung mga river dike dyan, ito hindi pa ito nausisa eh. Hindi ko lang alam bakit Mulawin at Tagumpay lang ang paborito nilang puntahan. Puntahan nyo ang bayan ng San Teodoro. I-assess ninyo yung mga river dikes dyan. Sus Maria Josep, sabi na nga ba eh. Tingnan ninyo mga river dikes yung ginagawa na seawall dyan sa may barangay Masagisi sa bayan ng Bungabong. Kamusta na? Yung ginagawa na tulay, rehabilitation or pag-construct, hindi pala rehab, talagang pag-construct ng bagong tulay.
dyan sa may barangay Libtong, patungo sa barangay Uyaw, sa bayan ng Rojas Oriental, Mindoro. Kamusta ang paggawa ng dalawang maiksi? Maiiksi lang yan ng mga tulay. Kamusta? Yung kalsada galing San Mariano, bayan ng Rojas, patungo sa barangay San Vicente. Maganda, sementado na. Pero bakit wala pang ilang taon, lubak-lubak na? Kaninong proyekto to? I think this is a Provincial Engineering Office project. Or maybe, kalagay nga natin, DPWH ulit. Pansinin natin. Ang mga inuusisa pa lamang ngayon ay ang mga problema sa mga flood control projects. Kamusta naman ang paggawa ng mga tulay? Kamusta ang paggawa ng mga kalsada? Ay, produce por santo naman kayo. Kamusta ang mga vertical buildings na ginagawa? Mayroon kang bayan dyan na nagpatayo ng munisipyo. Nakuha na ang unang porsyento sa mobilization fund na sinasabi pagpapagawa ng munisipyo. Pero, nung pinuntahan natin, ang nandoon 4 na poste na lumalabas sa mga bakal, masukal ang lugar, puno ng landslide dahil sa mga pagulan, walang munisipyo. Punta kayo sa bayan ng Bulalakaw at malaman nyo yan. What's happening? Anong nangyayari sa Republika ng Pilipinas sa mga oras na ito? Bakit ganyan? Ang Pilipinas is a very rich country. During my time in college, nung ako'y nag-aaral pa sa University of San Carlos, kasi lang drop out din ako doon I have some British friends. Anong sabi nila, your country here, the Philippines is a very rich country, pretending to be poor. Sabi nila, Tagalog natin kasi baka may umangal na naman na nag-i-English tayo. Nagsabi, ang Pilipinas ay napakayaman na bansa pero nagkukunwari na mahirap. Well, in fact, yes. Napakarami ng pera ng bansang Pilipinas ninanakaw lamang ng mga walang hiya na mga politiko. Try to imagine. 290 billion worth ng proyekto sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kung ito ay ginawa ng ayos, sana tuwing mayroong mga pagbaha, kung hindi man talaga masawata ang pagkalat ng tubig, at least mamitigate natin ang epekto ng mga pagbaha na siyang naninira sa mga agricultural areas ng ating lalawigan. Tandaan ninyo, ang lalawigan ng Oriental Mindoro, 14 na bayan at isang lungsod, plus ang Occidental Mindoro, pwede tayo, in fact, hindi lang pwede, kundi talagang tayo ay alternative food basket ng Metro Manila. Tingnan ninyo, ano karami na mga bunganga ang papapakainin sa Metro Manila? Estimated number, at least 20 million katao. Pag yan kumain lamang ng 1/4 kilo na bigas, ano karaming bigas yan? Now, ang mga magsasaka natin, masipag, masinop, na magtanim ng mga agricultural products, palay, mais, gulay, pero tuwing may panahon katulad nito, o gaya ng mga saging, well, hindi natin masisi. We could not link the problem sa saging sapagkat ang saging, pag may bagyo, tumba talaga yan.
Pero, mas malala kung daanan pa ng baha. So kung maayos sana ang mga flood control projects, nabawasan natin ang epekto ng mga disgrasya sa pananim ng ating mga magsasaka. Tingnan nyo ang Kalapan. Tingnan nyo ang Nauhan. And in other areas na merong mga pagbaha. Ano kalaki, ano kalawak ang apektado ng mga agricultural areas tuwing may pagbaha? Wag nyo sabihin na iugnay natin kay Opong, kagaya na nangyari sa Mansalay, ang 15 bayan ng 15 barangay ng Mansalay talagang tinamaan ng agricultural areas because of the typhoon. Dahil yan sa Baguio. Di pa natin pinag-uusapan ang tinatawag na mga flood control projects. Pero dito sa northern part, 1st District, problema natin palagi yan. Tuwing may pagbaha, lalo na sa panahon na halos aanihin na ng mga magsasaka ang palay, doon naman, titira na naman ang baha. Ang baha, malaking problema ito. Kaya nga sabi ko, kung inayos ninyo, sana, hindi ganon kalaki ang epekto sa mga agricultural areas. At the same time, sa mga kinauukulan, huwag lamang na tingnan natin, ay nasira yan sapagkat palyado ang mga flood control projects. It might be. Pero malaking bahagdan din ang pagtingin sa iba pang aspeto sa pagkontrol ng baha. Sapagkat ang pag-mitigate sa epekto ng baha is not just flood control projects. Tingnan din ninyo, kamusta ang reforestation program na pinapatupad sa upper side ng ating isla. Ang sabi, libo-libo or milyon na ng mga puno ang tinanim. Nasaan? Sa mga daw, sa mga riverbanks. Di kaya eroded na yung mga tanim nyo na yon? Ang main problem natin, kabundukan, in every public hearings and discussions, laging sinasabi, kinakailangan na ma-rejuvenate ang sigla ng watershed areas para ma-contain, mabawasan ang pagragasa ng tubig baha patungo sa kapatagan. So tanong, Department of Environment and Natural Resources, mga sir, kamusta ang reforestation project sa kabundukan? Well, it's not just the DENR, Provincial Government of Oriental Mindoro. Mga sir, mga kuyang, kamusta mga proyekto ninyo sa reforestation sa ating mga kabundukan? Kailangan pa ba na dalahan natin ng mga national TV cameras to assist that? Sapagkat kung hanggang lamang tayo sa mga pangako at magaganda na mga press releases, again, balikan ko, DENR, kamusta? How many millions ang budget ng DENR sa reforestation? Ilang puno na ang napatanim ninyo sa kabundukan? Ano na ang status ng mga tinanim na yan? Inuulit natin ito sapagkat ang problema ng korupsyon sa bansang Pilipinas ay hindi dapat itrato ng tingi-tingi. Ang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So ibig sabihin, we must deal this situation in a very comprehensive
and strategic approach. Pag sinabing komprehensibo, tinitingnan ng buo ang lahat na aspeto sa kung ano mang usapin. And when we say strategic, pangmatagalan ng approach, hindi na band-aid solution. Kaya nga, meron tayong tinatawag na strategic and tactical planning. Kaya nga, meron tayong Republic Act 7160 in order na magkaroon ng pangmatagalan na approach, pangmatagalan na pagpaplano tungo sa kaunlaran. And ang tinatawag na people's participation. In that law, Republic Act 7160, sinasabi, people's participation in developmental planning, ang target, ang trajectory, people's empowerment. Ay, ang problema kayo ng mga nandyan sa pwesto, ang utak ninyo, hindi people's empowerment. Ang nais ninyo, ayuda, ayuda, ayuda. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng paglaladlad ng mga ayuda, sumisikat kayo. Para bagang ang mga pera na ginastos, na ginamit to procure 3 kilos ng bigas, 3 sardinas, o 5 kilong bigas, ilang sardinas o noodles, para bagang nagagaling sa bulsa nyo. Well, in every situation, kagaya ng hinambalos tayo ng bagyo, automatic yes, kailangan ng taong bayan ang food packs. Sapagkat may sitwasyon. Pero, hindi nangangahulugan na ang pagplaplano natin ng kaunlaran ng tama na serbisyo publiko ay ayuda. Nagkaliwanagan ba tayo? Ulitin ko ha. Kasi iba sa inyo tampuhin Pag sinabi natin na may sitwasyon, matik, kailangan na mga, lalo sa laylayan, hindi makapagyan ng buhay, kailangan distribute ka ng food packs. Pero, hindi kailangan na maging institutionalized solution ang ayuda. Tingnan nyo. Sa unang mga araw ng deliberasyon ng mga palpak na proyekto ng DPWH, meron tayong nakita kaagad na 46 billion na savings. Ibantakin mo, ang automatic na utak ng isang party list, 4-piece party list, sabi niya, uy, 46 million, ilagay natin yan sa ayuda. Ilagay natin din sa tupad, ilagay natin yan sa EICS. Ganon din ang utak nitong mga taga-tingog party list. Ganon din. Ilagay natin yan sa ayuda. Come to think of this. Ilang taon na ba na nagbibigay tayo ng mga tupad na yan, ng mga EICS na yan? Mahabang panahon na. Nagkaroon ba kayo ng tinatawag na institutional assessment para makita ang quantitative effect or qualitative effect? Anong epekto niyan sa kabuhayan? Napaunlad ba ang buhay ng mga nakalista dyan sa EICS? Napaunlad ba ang buhay ng mga binibigyan ninyo ng tupad? Maybe the answer is yes. Just for how many hours? Or how many days? Pagkatanggap ng pera, may pambili ng bigas, may pambili ng pagkain. Pag naubos, hintay ulit ng sunod na tupad o sunod na EICS. You see? What if itong ginagawa ngayon ng DTI, ng Department of Labor, ng DSWD, may isang program ang DSWD na in conduit with other institutions. Nakita ko yan sa South Nagbibigay sila
ng mga financial assistance sa mga organized groups. Sa Barangay Roma, Bayan ng Mansalay, nakita ko doon, isang grupo binigyan ng mga RTL. Ang RTL, ready to lay eggs na mga manok. You see? Ang suporta ng DSWD, pagsasanay muna sa grupo, inuyan, paano i-operate ang proyekto, tapos ang counterpart ng grupo, kubo, made of light materials, pero yung kulungan ng mga layers, yung bakal, yung screen, binigay yun kasama sa project, pati yung layers, yung RTL, pati initial na pondo para sa feeds. So bahala na kayo ng organized group na mga siwa mag-manage under the direct supervision ng DSWD. Yan ang mga proyekto. Yan ang mga uri ng mga ayuda or financial assistance na dapat ibigay. Hindi yung mamudmud ka na, ito 3,000, 5,000. Actually, yung tupad nga, 8,500 yan eh. Pagdating naman sa mga recipient, parang katkong na. 4,000 na lang or whatever. You see? Namimigay kayo, gumagawa kayo ng mga project para sausawan ng mga proyekto para pagkikitaan. Ginagamit ninyo sa tinatawag na pampapugi sa larangan ng politika. Tingnan nyo ng karag-eleksyon. Akala mo pera nila. Ipamimigay ang mga tupad, ang mga ACS, doon lamang sa mga tao na sumusuporta at sigurado na boboto sa kanila. Ginamit nila yon sa vote buying. Technically, ang taong bayan na nagbabayad ng buhis, ginisa nila sa sariling mantika ang mga taxpayers. Ulitin ko para malinaw. Kung mamigay kayo ng ayuda, lalo ngayon na maraming kalamidad, at the onset maybe, tama, yung mga food packs, pero lagyan natin ng strategic value na magkaroon ng return of investment ang ating mga magsasaka, ang ating mamamayan. Yan. Huwag lang isipin ninyo na procure. Let the people participate. Doon sa listahan ng mga ibibigay sa mga magsasaka, may nakita ko doon, organic liquid fertilizer. Sigurado ko, milyones ang pundo doon. Pero alam ba ninyo na in a matter of maybe less than 1,000 peso, kaya mo na gumawa ng 1 drum na liquid fertilizer? Now, paano gagawin, Mr. Porras? Kayo na mga nasa pwesto, simple lang Balikan natin si Sancho. Sabi ni Sancho, know your enemy, know yourself, in order to win 100 battles. Kilalanin mo ang iyong sarili, kilalanin mo ang kaaway para na manalo ka sa daang-daang mga laban. Sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kung kilala nga ninyo ang kapasidad ng pamamahala, number 1, napakarami dito ng mga learning centers. Yung mga training schools, yung mga farm schools, these are all accredited sa TESDA. Isa pa yung TESDA na yan. Nung maraming pondo ang TESDA, nagsusulputan na para mga kabuti ang mga training centers. Na ang iba dyan tsaka na natin pag-usapan yan. Attention, Regional Director ng TESDA. Bisitahin kita sa ilang araw. Okay, so nandiyan ang TESDA. Yung mga training centers na yan, they can extend. And in fact, bahagi ng programa nila, itong tinatawag na OAP. Organic Agriculture Production.
Diyan pa lamang tinitraining na. We can utilize sa dami nating graduates. You see? So by utilizing, yung sinasabi ko na kikilan din ng sarili, alamin kung anong kapasidad na pwede sa ating locality. By using the graduates, mga in situ pa yan, you could create a livelihood. Hindi na mag-procure ka, bili ka dun sa mga commercial na hindi pa nga maintindihan kung matino, magandang epekto niyan. So you see? Provincial Agricultural Office, magtrabaho kayo. Identify natin yan. TESDA, collaborate with the PAGO. Municipal Agricultural Officer, collaborate with all the other institutions. Para ma-maximize natin. That's the point of saying we are creating a growth corridor by maximizing the resources. So, kita mo, pati mga mangyan nag-graduate sa OAP, may trabaho. Sapagkat ang materyales sa paggawa ng liquid fertilizer, nandiyan lang sa tabi-tabi. You see? Yan ang tinatawag natin na use your strength. Gamitin, kilalanlin anong kapasidad ng isang lokalidad. Now, sabihin nyo, ang layo naman yan sa pinag-uusapan mo kanina. No! Yun ang punto ko palagi. Comprehensively, tingnan natin kung ano ang tama. Huwag lang na doon tayo palagi sa papogi. So, yan ang punto. Yan ang sinasabi namin na serbisyo ora mismo. If I remember it right, sabi nga ni Orben months ago, we will create a business-friendly na mga komunidad. Yan ang kailangan natin ngayon. And balik tayo sa Kongreso at Senado. Abay, bitayin nyo na ang mga kurap na yan. Kilala naman eh. Tapos na tayo sa oras, mga kaibigan. Impunto, alas 9 ng umaga. Maraming salamat. Muli, usap-usap tayo bukas, alas 8 hanggang alas 9. Ako ang inyong kabarangay, Tito Poras. Magandang araw. Assalamualaikum.